Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na recipe. Ngayon po ay gagawa tayo ng masarap na bibingka na alam kong paborito natin to sa tuwing na lang darating ang simbang gabi o holiday season. Pero hindi po tayo gagamit ng uling o oven. Pero bago tayo mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, wag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Gagamit po tayo ng 1 cup all-purpose flour, 1 cup rice flour, 2 tablespoon baking powder, 1/4 cup milk powder, kahit po anong powder ay pwede. 2 cups na coconut cream o unang piga ng gata, 1 cup white sugar, 1/2 cup na oil, yung pong vegetable oil ang gagamitin natin, 2 large egg. Para naman po sa ating pang-toppings, gagamit po tayo ng cheese, salted egg, at margarine. Ito din po cheese para paglalagay sa ating mixture para mas lalo po siyang sumarap. Ngayon, umpisahan po natin ang pagtitimpla. Lagay po natin tong ating 1 cup na rice flour, 1 cup all-purpose flour, 2 tablespoon baking powder, itong ating 1/4 cup na milk powder. Ayan, atin lang pong i-mix at lagyan po natin ng konti lang po na salt. Ayan, mga 1/2 teaspoon. Konti lang. I-mix lang po natin. Ayan, pagka po ganitong mix na, titimplahin naman po natin yung wet ingredients. Tabi po mo. Okay, ngayon, lagay po natin tong egg. Pagka po medium yung gagamitin yung itlog, 3 piraso po yung ating gagamitin. Pagka po large, kamukha nito, 2 lang po. Ayan. Atin lang pong batihin. Ayan, pagka po ganitong nabati na po natin, lagay po natin ng sugar hanggang sa matunaw po siya. Ayan, tunaw na po yung sugar. Isunod po natin tong oil. Kung pwede din po yung butter ang ilagay natin, pwede din po yung oil. Ayan, pagka po ganito, natunaw na yung ating sugar, lalagay na po natin dito sa ating bowl. Ayan. Lagay na po natin tong 2 cups na coconut cream o unang piga ng gata. Ayan, simutin po natin. Sayang kasi. Ayan, i-mix lang po natin to. Ay, gadgara na po natin din ang cheese. Para po lalong sumarap yung ating mixture, lagyan na po natin ng ginadgad na cheese. Ayan. Ayan, ngayon po atin pong i-mix. Hanggang sa
mawala yung buo-buo. Okay, mix lang po nating mabuti hanggang mawala yung buo-buo. Ayan, pagka po ganyang wala ng buo-buo, umpisahan na po natin yung pagluluto. Ayan. Heto po yung ating gagamitin para po mapadali natin yung ating bibingka. Kawali po ang ating gagamitin. Ito pong dahon na to ay idinarang ko sa apoy para po maging mas matibay. Heto po yung una. Ayan, hinulma ko lang po sa ating pagsasalangan at dinobli ko po. Ayan. Okay, ngayon bigyan na po natin. Ayan, ngayon po, heto na po yung ating bibingka mixture. Isasalang po natin to sa pinakamahinang apoy lang po. Sa lohit lang po natin to isasalang. Okay. Ngayon, heto na po sa lohit lang po yung ating apoy. Sasalang po natin to ng 20 minutes hanggang sa maluto. Pero, after 7 minutes, babalik po ako para ilalagay ko po yung topping sa ibabaw. Okay. Ayan. After 7 minutes, lagyan na po natin ng toppings. Parang malambot pa. Okay. Okay, ngayon, takpan na po natin ulit at ituloy na po natin yung aray ko, napaso ako. Ituloy na po natin ang 20 minutes hanggang sa maluto. Siyempre po, itetest po natin yan ng toothpick. Ayan, after 20 minutes, kitang-kita naman po natin, hindi ko na po kailangan toothpickin dahil hindi pa po luto yung gitna. Kasi po, bukod sa makapal tong aking pinagsalangang kawali, makapal po yung aking ginawang bibingka. Kaya another 10 minutes para po hustong 30 minutes yung ating pagluluto ng bibingka. Okay, toothpick lang po. Ito-toothpick po natin. Pag wala ng hawa at malinis na, luto na po yun. Okay, after, magdadagdag po tayo ng 10 minutes at magbabalik ako. Katapos po ng 30 minutes, total po ng pagluluto natin, luto na po at wala na po talagang hawa. Okay, lagay na po natin sa ating lalagyan. Ayan, heto na po ang ating masarap na bibingka. Lagyan po natin ng mantikilya, yung ibabaw hanggat mainit. Naku, talaga naman pong napakabango. O, diba? Makakakain na tayo ng bibingka na hindi na natin kailangang mag-oven o magpabaga pa. Meron na tayong masarap na bibingka. Ayan. Okay, ngayon, lagyan po natin ng niyog. Siyempre po masarap. May bahagyang niyog sa ibabaw dahil ang bibingka ay masarap ang meron talagang sausawan. Ayan, tapos lalagyan pa po natin ng cheese sa ibabaw. Gagadgaran po natin para lalo po siyang yummy. Ayan, ngayon, heto na po at talaga namang ready na po itong ating napakasarap na bibingka sa kawali. O di po ba, napakadali lang gawin at meron na kayong masarap na bibingka. O di ba, hindi nyo na mamimiss, hindi na kayo pipila ng matagal sa bilihan ng bibingka. Magluto na lang po kayo sa bahay at talagang sawa pa po ang ating pagkain. O, paano po? Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes and don't forget to share and subscribe. Bye-bye!